Siyempre, hindi ko iwasang sa Lord. Pero this time, siyempre itong ngayong linggo tayo nagsusuring awit para sa Lord. So, sabayin niyo ako makita ng Panginoon. Praise the Lord, oh my soul.
isa. Glory to God at nagsama-sama tayo dito sa ngayon sa gawain. Kahit talagang mga ganitong oras, pinapapapikit ng isang mata. Taro ko po, mga di kayo nakakatawa ng ganitong oras eh. Ayun po, glory to God po sa buhay ng bawat isa na nagpagal, pumunta dito. Despite sa kahit anumang pagsubok sa buhay, ay inuna pa rin natin ang Lord. Amen. Hallelujah. Tawagin ko na po yung... Taro ko po! Yun po, bago mo tawagin yung ginamit ng Lord, yung magsasalita sa araw na ito na yung gagamitin ng Lord para mag-remind sa atin. Ako po muna yung mag-share. Siyempre, yung pagpunta natin sa field trip na yun, hindi ako pumunta ng walang baon pa uwi. Nagbaon ako ng paborita. Ay! Araw ko po! Yan. Habang kasi di kayo yung mga pinuntahan namin na lugar, parang yung mga museum, yung mga Fort Santiago, parang lahat niyan, ang laman niya yung mga remnants. Ano yun? Yung parang lahat siya, yung galing sa bus na, yun nga, parang inaaral pa rin hanggang ngayon. Tapos yan, kahit sa mga school, syempre, na-appreciate natin yan kasi yan namang mga pangyayari niyan. Napakalaki ng role nila sa nangyayari ngayong present times. Araw ko po, ba't ka tumatawa? Guidance ka parts ha? Ikaw ha? Yan. Parang na-realize ka lang naman. Kasi kung hindi nangyari yung mga bagay na yun dati, yung mga nasa history, hindi naman mangyayari din yung sa ngayon. Kumbaga parang ang pinaka-basis ng present ay kung ano yung nangyayari sa past. Araw po. Yun. Na-realize ka lang din na yun, may purpose talaga lahat ng bagay. Kahit yung pagpunta din sa field trip, pagkaligaw sa Intramuros, lahat yan may purpose. Kasi nung naligaw kami sa Intramuros, meron kami nakausap din. Taga doon yata siya. Tapos ang anak niya raw ay nag-aaral sa Levittown. Loyal yung abot, araw po. Sayo, B? Taga Levittown daw yung anak niya doon daw. Hindi niya raw pinasama doon sa field trip. Kasi daw, lagi na naman daw nandun sa Intramuros. Sabi. Ayun. Nung talagang sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon, laging magkakaroon ng Lord ng reminder sa atin. Talagang isisingit niya. Kapag hindi mo lang yung nakita, ay lagot ka, araw ko. Yan, parang pinarealize sa akin ng Lord na hindi ka sabi, forget, kakalimutan na natin yung nangyari sa past. Pero hindi lang naman yung basta natin kakalimutan. Kasi wala siyang kwenta kung wala din tayong natutunan from that past. Di ba? Kasi, kunyari, paano ka makakapag-move on? Paano ka makakapag-move forward sa buhay? Kung wala ka natutunan dito, hindi na mangyari, mauulit lang at mauulit yung ginawa mo yun. Lalo na yung mga pagkakamali mo, mauulit mo siya ang maulit kung kakalimutan mo lang basta at wala kang matututunan. Ayun. Diyan papasok yung sinasabi na history repeats itself. Araw ko, yan, nakikinig talaga tayo sa school eh. Yeah. So, tawagin ko na. Sorry. Glory to God. Yeah. Tawagin ko na ang tagapagsalita. Ang kanyang sasabihin niya yung araw, lahat ng hinihinang galing sa Lord. Yun tayo mararamind, tayo ma-equip para sa pang-araw-araw nating buhay. Maraming salamat sa buhay ng tao ito. Maraming salamat sa Ama. Tawagin ko na Leo mo Buwalo. Hallelujah. All glory to God. Salamat po sa Lord. Salamat po sa Lord. Nandito tayong lahat. Salamat sa Lord na magkakasama pa din tayo. Salamat sa Lord na bawat isa meron mong pinagdadaanan ay napapagtagumpayan. Salamat sa Lord. Thank you, Lord. Yung sinabi ni Hayden po kanina, glory to God. Yung from, yung sa, parang tanda niyo ba ibigin? Yung, kung ano yung itinuro sa'yo ng magulang.
Daladala mo nga naman siya. Napagit na kahit hindi mo nasabing, hindi yung nanay, tatay mo lang eh. Kung sino yung kinalakihan mo magulang. Daladala mo siya hanggang paglaki mo. Glory to God, sa totoo lang. Hindi ko alam paano ako magsisimula, pero simulan na natin. At nakikita niyo naman po, dalawang aking notebook. May notebook sa loob ng notebook. At meron akong cellphone. Hindi ko siya alam paano ko sisimulan kasi sa totoo lang po, binasa ko lang itong librong to. I'm sure lahat tayo familiar dito sa librong to. Siyempre sa scripture. The Alchemist. Ibang libro. Sa scripture. Sinulat to ni Paul nung siya ay nasa kulungan. Nandun siya sa prison in Rome. Kasabay niyang sinulat ito letters to Ephesians and letter to Philemon. Letter to Julian, char. Letter to Ephesians and letter to Philemon. Kasabay nito yon. Ito ay letters to Colossians. Ang Colossians kasi, kaya niya sinulat yung letter to remind them of what was going on. Kasi may nag-report sa kanya eh. Hindi-report sa kanya ni Epaphras yung nangyayari sa Colossae. Sa Colossa. Tagalogin na lang natin. Ni-report sa kanya yon yung nangyayari yun. Kaya siya sumulat ng letter para sa Colossians. To all the saints in Colossians. Ngayon, sinerch ko, sabi ko, bakit kaya ganun yung nangyari sa kanila? Bakit ganun yun? Kasi, alam niyo naman si Paul pag gumawa ng letter, parang anong tawag namin doon dati nung college, kiss and keep. Yung babatiin niya muna, tapos sa kanya sasabihin kung ano yung problema. Ganun siya eh. Tawag namin doon nung college, kiss and keep. So, kinamend niya yung faith nila at yung love nila sa mga saints. Kinamend niya yon sa kanila. They are faithful. Nilakaran naman nila eh. Nasimulan naman po nila. Through the help of Epaphras, parang siya ang nag-open ng church sa Colossa. Kung hindi ako nagkakamali. Tapos, nag-search po ako, bakit ganun yung nangyari? Ang Colossians po kasi, nung panahon na yon, siya ay ang tinatawag nila na business trade center. Ano siya, a small town, tapos ang karamihan ng business sa kanya talaga dumadaan. Nasa center siya. Parang ganun yung pagkaka-describe. Siya ay business trade center. So kung siya ay business trade center, asahan mo na may iba't ibang klase ng tao na pumapasok sa Colossians. Iba't ibang klase ng tao. Yung sabihin na natin mga foreigners, bukod sa Jews, may iba't ibang tao na pumapasok doon. Para syempre, to do business. Ganun po siya. Tapos malapit siya sa Laodicea at Hierapolis ba yung pronunciation doon. Basta, yun po yung tatlong yun, magkakalapit sila. They are all business trade centers. Pero ang pinakamaliit sa kanilang town ay yung Colossae. Doon. So ngayon, kaya ko siya sinerch kasi nung sinusulat ni Paul, by the way po, ang writer kasi nitong Colossians na to, itong letter na to, ang sabi dito, si Paul and by Timothy. From Paul and from Timothy. Tapos nung time na to, nasa kulungan si Paul, nung sinusulat niya ito. Kasi, nabahala na din siya sa kung ano nangyayari sa Colossians. Sa chapter 1 ng Colossians, buklatin ko na lang po muna sa New Living Translation. NLT. Actually, nung binasa ko to, nag-start ako sa NLT, napunta ako sa NIV, nag-KJV pa ako, tapos Tagalog version din. Kasi, inunawa ko talagang maigi kung ano yung nangyayari. Kung mapapansin
mapapansin niyo po sa Colossians 1, binanggit niya dito lahat ng tungkol kay Christ. Lahat ng reminder patungkol kay Christ, binanggit niya sa Colossians 1. And then, sa Colossians 2, dito na siya nagsabi na, ang nangyayari po kasi sa Colossa, o sa mga tao, o sa saints in Colossians, lumalakad sila sa faith. Sabihin na natin, kasi sabi niya dito, nasimulan mo na nasimulan na nila. So, lumalakad na sila sa faith. Pero kasi, they are very vulnerable. Kasi nga siya ay business trade center. So, sila ay vulnerable sa false teaching. May iba't ibang nilalang, iba't ibang tao doon. So, ang sabi niya dito sa Colossians 2, I want you to know how much I have agonized for you and for the church at Laodicea and for many other believers who have never met me personally. I want them to be encouraged and knit together by strong ties of love. I want them to have complete confidence that they understand God's mysterious plan, which is Christ Himself. I am telling you this so no one will deceive you with well-crafted arguments. Ang deception kasi dito, ditong time na to, nung nag-search po ako, ito yung time na nadi-deceive na sila ng pagans. Pagan belief, Jews, iba't ibang klase ng human ordinances. Yun na po yung nangyayari. Which is, kung maririnig mo nga siya, according dito sa sinabi ni Paul dito, paniniwalaan mo talaga siya. Kasi good argument po talaga siya. Philosophy. Part yun dito. Yun yung naging, kaya sila naging vulnerable for deception. Kasi, nung sinerch ko po ang pagan beliefs, part nun ay mataas po ang respect nila sa human nature. So, para sa kanila walang sin. Sa kanila ay joyful, joy lang. Parang nire-respeto yung kung ano yung masaya para sa akin. Parang ganun po. Pagan beliefs, pagan culture. Tapos sa Jews, familiar naman tayo sa Sabbath. Yun po yung mga nakaka-apekto sa kanila. And of course, worshiping of angels. Isa yun sa nakaka-apekto sa kanila. Na nawawalan na parang ang nangyayari nawala na yung Christ. Nawala na yung alignment nila kay Christ, which is the head. Kaya po, ni-remind sila ni Paul dito. Because this is very dangerous sa kanila. Nung time na yun worshiping angels, human natures, Sabbath, na ang Sabbath ginawa para sa tao, ang nangyari, tao, ang naging Sabbath. Ganun ang nangyari. Nabaliktad na siya. Ang nag-strike po sa akin dito is human wisdom. Human ordinances. Kasi meron ditong philosophy, which is pag sabi mo kasing philosophy, parang pag narinig, ito ay old definition ko, o yung pagkakaunawa ko. Pagka kasi narinig ko yung philosophy o yung mga, halimbawa, philosophy teachers mo, talagang maaano mo sila paniniwalaan mo sila, lalo pag ang galing nila sa arguments. Ganun po. Nawala yung alignment nila, which is the head, which is Christ. Yun po yung nangyari dito sa Colossians. Sa Colossians 3:7-5. You used to do these things when your life was still part of this world. Yung mga ginagawa nila ngayon, nung time na, yung
yung time na yon, na ni-report ni Epapras, ginagawa ulit nila. Ginagawa na nila noon, ginagawa na ulit nila ngayon. From old, inulit na naman nila. You used to do these things when your life was still part of this world. But now is the time to get rid of anger, rage, malicious, and don't lie to each other, for you have stripped off your old sinful nature and all its wicked deeds. And Paul reminded Colossians, in this new life, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile. God is not a respecter of person. Huwag mong sabihin Jew ka. Huwag mong sabihin Hentil ka. Walang pakialam ang Lord sa kung ano yung posisyon mo on earth. Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. The reminder here po sa Colossians, so ayun na po isa-summarize ko na lang din siya. So yun po yung reminder ni Paul. Yun yung nangyayari sa Colossians. At malupit at matindi at talagang paulit-ulit, inulit-ulit ni Paul dito that the head of the church is Christ. Inulit-ulit niya dito, inulit niya din dito kung ano yung purpose ng pagpapako. Ano yung purpose ng pagpapako ni Kristo? Hindi niya po basta binanggit dito Jesus Christ. Ang binabanggit niya dito si Christ mismo. Christ Himself. And the mystery na na-reveal sa kanila dito is Christ lives in you. In Christ in all, Christ for all. One for all. One for all for one. So we are being reminded na alisin na natin itong mga ganito. Alisin natin itong mga ganito. You know the character of God? Pag sinabi mo kasing character, it's different from behavior. Pag doon na-apektuhan nila isa't isa. Pero when you say character, this is your innate nature. Culture mo siya. So, kung ako ay magagalitin, ito na lang. This is the best example. Pag sabi mo kasing love, charity, that is the character. Love. When you say love your neighbor, that is your behavior. Magmamanifest siya sa'yo. So, ibig sabihin, kung ikaw ay galit sa kapwa mo, alam mo ng character na meron tayo. So, when we say character, hindi mo pwedeng, kaya hindi tayo pwedeng mag-judge ng tao eh. Kasi sometimes, eto nabasa ko to when you say behavior, minsan naaapektuhan ng kung ano yung nasa paligid ng tao, yung behavior niya. Pero that's not her or his character. Meron po part dito na sinabi si Paul na meron siyang time, sa Corinthians yun, na nagpiplease siya ng tao, pero hindi for the sake of that person. Nagpiplease siya ng tao hindi for the sake of him pala, hindi for the sake of him na para magustuhan ako, para maging close sila sa akin. Nagpiplease siya ng tao for the sake of that person. Para madala niya into good, matransform yung tao. In-explain niya po yun sa 1 Corinthians. Hindi po ako nagkakamali ay sa 1 Corinthians. And one of the reminder here, in whatever we do it for the glory of God. Do it for the glory of God. I want to share this to you guys. 1 Corinthians, guys. Gusto ko pong i-share ito sa inyo, Meron po kasing part dito na kung ano yung sinabi ng isang tao sa'yo, naapektuhan
naapektuhan ka. O kung parang nakarelay ka sa sasabihin ng ibang tao. Nakarelay ka sa sasabihin ng ibang tao. Halimbawa po, no, kakain. Nag-prepare ng pagkain, kunwari si Ate Chris. Pumunta tayo doon. Mga busog tayo, galing tayong Starbucks. Nag-prepare na social Starbucks. Mga busog tayo. Pumunta tayo doon. Paano tayo kakain? Busog na tayo. Ang tendency, may hiya tayo kay Ate Chris. Nakakahiya, kain tayo. Kakain tayo. Kasi nahiya tayo kay Ate Chris. In 1 Corinthians 10, but suppose someone tells you this meat was offered to an idol. Kunwari, binigyan ka ng food. Tapos sinabi sa'yo ng tao, itong pagkain ito ay para sa idol. Pistahan, yun. Inisip ko yung for idol. So, mga pistahan, example, no? O kaya yung mga, inaalay sa yung mga 1 linggo na, 2 linggo na nandun. Don't eat it, nakalagay dito. Pero, ang nangyari sa atin, na-stop na tayo dun sa don't eat it. Ang sumunod dito, out of consideration for the conscience of the one who told you. Don't eat it, quit, out of consideration for the one who told you. Dahil sinabi ng taong to, na ito'y inaalay sa idol, hindi ko na ito kakainin kasi inaalay to sa idol eh. Against to sa belief ko, against to sa faith ko, against to sa pinaniniwalaan ko. Pero sabi dito sa 29, it might not be a matter of conscience for you, but it is for the other person. For why should my freedom be limited by what someone else thinks? One of the thing na feeling ko, eto'y correct me if I'm wrong, na nangyari din sa Colossians. Because of what others telling them, na super galing ng nilalatag sa kanilang mensahe, o sabihin na natin teachings about worshiping angels, yung mga pistahan, gano'n. Naniniwala na sila. For why should my freedom be limited by someone else's things? If I can thank God for the food and enjoy it, why should I be condemned for eating it? Kaya po ako napadpad sa verse na to kasi tinanong ko yung whether you eat or drink, do it for the glory of God. Natanong ko po yun. Sabi ko, anong context mo? Bakit sinabi ng Lord yun? So, ibig sabihin, kailangan kumain ako. Kailangan yung pagmuya ko, sobrang social. Para mag-glorify ko ang Lord. Physical na. Ito po yung sinabi niya sa 1 Corinthians 10. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Whether kahit pa sabihin sa'yo na yan ay inialay sa idol. Pero kung kakainin mo yan, because you are thankful sa Lord, do it for the glory of God. Kung may ini-offer sa'yo, not because nahiya ka sa tao, but because you are thankful kasi ibinigay ng Lord yun. It all comes back sa ating intention. Anong intention mo? Bakit mo siya tinanggap? Like the Colossians po, tayo ay lumalakad sa faith. I'm sure naman tinatry ng bawat isa na ipamuhay yung love. Hindi rin naman siya madali eh. Kasi, Diyos ko, murahin ka na katabi mo. Uy, love your neighbor. Parang bago ko pa maisip yun, magagalit muna ako sa katabi ko. Hindi siya madali. Pero I'm sure everyone's trying. All of us are trying. Pero katulad ng Colossians, naglalakad tayo, nilalakaran natin siya, pero unknowingly, nawawala tayo sa alignment. Unknowingly, nadadala tayo ng ibang mga bagay.
Sabihin na natin yung idols. Hindi lang naman tumutukoy ang idols sa rebulto. Your job can be your idol. Your boss can be your idol. Your son, your girlfriend, your boyfriend, yung asawa mo, anak mo, cellphone, pagmamayari can be your idol. Pagmamayari. It can be your idol. Kung ano yung pumupukaw o kumukuha ng ng oras mo, ng attention mo, it can be your idol. Unknowingly, hindi natin napapansin. Kasi sila, nagsimula na sila eh. Kaya yun yung reminder ni Paul, na simulan nyo na. Ang reminder niya dito, yung root ng, ano ito, meron siyang binanggit dito eh. Hindi ko lang matandaan kung anong verse. Si Ate Ruth. Kung makita niyo po, baka gusto niyo po akong tulungan. Ruth. Nasa loob yun. Nasa loob yun pala. Ika lang. Ano ba yung anak? Colossians din po, Colossians. Hindi ko kasi sure kung sa 3, hindi ko siya naisulat eh. Root na, rooted. Sa sa NLT, root siya. Rooted and built up in Him. Yan. Ano? Colossians 2:7. Ayun, ito pala. Colossians 2:7. Let your roots grow down into Him. Let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking. Let's all be rooted sa faith. Ano, sabi nga niya, imitate me as I imitate Christ. We all know the truth. Sabi niya sa 1 John 2:21, I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it. Alam natin. Tama-tama din. Sakit. Alam natin yung truth eh. Pero the question is, iba kasi yung alam lang natin. Tama. Hindi pwede kasing knowledge lang siya. Pag knowledge kasi, knowledge lang siya. We have to be deeply rooted. Hindi po ako masyadong magtatagal. This is a reminder lang po. And I'm sure we all know this. We have to walk in wisdom. And we all know kung sino yung nakagawa nun. Yeah. Nagkatawang tao siya para gayahin natin. In whatever we do, let's do it for the Lord. And one reminder is to forbear one another. We are each other's responsibility. Hindi responsibility lang nila, We are each other's responsibility. Isinulat siya dito for us to not follow. Sinulat siya, nakalagay siya sa scripture, nakalagay siya sa scripture para alam natin yung hindi natin dapat gayahin. At kung ano yung dapat nating gayahin. Kaya po siya nakasulat sa scripture. And one other reminder is forgiving one another.
nagawa nga ni Jesus. Di ba natin kayang gawin? Nalala ko yung kwentuhan na yung si pinagahampa siya nung time na niya. Hindi naman, ang sinabi niya lang doon, forgive them. Hindi man same yung situation sa situation natin ngayon, pero God is telling us to forgive one another. Meron po akong nabasa, no? Ito yung napasadahan ko lang somewhere. Pag ikaw daw kasi, pag may nagkasala kasi sa'yo, tapos pinatawad mo na, pero may time na naaalala mo pa rin siya. Dumadating yung time na naaalala mo pa rin siya. Sabi doon, forgive again. Pag naalala mo siya, forgive again. Kaya siya paulit-ulit. Ilang na po yun? 7 times? 490. 490. Yes. Kung naka 490 times na ako. 7 times 7. Kaya siya paulit-ulit din. Hindi lang po, kasi alam natin yung lahat. I'm sure lahat tayo naranasan natin yun. Merong isang bagay o isang tao na nagkasala sa atin o nakagawa ng mali sa atin na pinatawad naman natin. Pero paulit-ulit natin siyang naaalala. But again, it's a constant reminder to forgive one another. Forbearing one another, forgive one another, above all things, charity. Charity. Remember po, the character is love. The behavior is loving your neighbor. That should be the behavior. It should be the manifestation. Be thankful always. And of course, as a reminder sa Colossians, always pray. Be thankful. Kaya din po natin ginagawa yung breaking of bread. Kasi do this in remembrance of me. Ano yung ginawa niya? Para saan? Kasi ang tao masyadong mabilis makalimot. Again, meron po tayong mga kinalakihang ugali na nadadala pa din natin. May ugali tayo na mali na nadala natin from dati pa. Na nadadala natin siya hanggang ngayon. Unknowingly, nadadala natin siya. That's why it's a constant reminder. Hindi po binanggit dito basta Jesus. Ang binabanggit dito is Christ. I've read it in Corinthians, kung di ako nagkakamali. Woman, submit to your husbands. Ang head ng woman is the husband. Ang head ng husband is Christ. Ang head ni Christ is God. So, huwag natin kakalimutan that Christ is our head. Kung ano yung ginawa ni Christ, yun yung lagi nating alalahanin. Lagi nating alalahanin. Kasi nakasulat naman siya eh. Hindi naman po itinago eh. Nireveal na nga siya eh. Mystery nga siya na ibinigay na sa Colossians dito eh. Christ is the mystery na ibinigay sa kanila. Kasi, ang sabi dito, Christ is, it is hidden eh. Nakalagay dito. This message was kept secret for centuries and generations past, but now it has been revealed to God's people. For God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you Gentiles too. Christ is in all. Bakit ka tumitingin sa tao? Bakit hindi sa Lord? Makikita mo muna physical eh. Physical. Kasi nasa physical world ka eh. Pero remember that there is also a Christ that lives inside that person. Kaya tumingin ka din sa kayang gawin ng Kristo sa buhay ng tao. Amen. It is a reminder to all of us. Kasi nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo, and aminado po ako, nakakalimot din talaga ako. Kaya, glory to God. Kasi, hindi niya tayo pinababayaan. Palagi niya tayong nire-remind.
Kaya para sa akin, din po mahalaga din talaga yung fellowship. Especially yung fellowship na sobrang ano ka na? Lord, wait na. Sobrang bigat ng isang linggo mo. Tapos sa fellowship, yung fellowship na nagpapalakasan kayo. You encourage one another. Encourage one another. Mahalaga po yun. It is like a charger. Chino-charge niyo yung isa't isa. We are each other's responsibility. Huwag po natin kakalimutan yun. Before we can love other people, we have to love each other. We have to love one another. It starts from me, from you, to all of us. Hindi naman po siya madali, yung kapatid mo. minsan natetest ka pa ng kapatid mo eh. Pero, again, kapatid mo pa din yan. So, love one another po. Lagi naman yun ang tinuturo sa atin. Because it's the key to perfection. Love. Love one another. Amen. That's the character that we should all have. And again, the manifestation should be loving your neighbor. Di po sabing love ay I love you lang. We all know that. Alam naman natin yun. Hindi ko naman po kailangan i-define pa yun. Kasi we all know that God is love. And when you say God is love, ano ba yung ginagawa? Ano ba yung pinoportray ng Lord when it comes to love? Kasi dadating po yung panahon na ang bawat isa sa atin, especially mga kabataan, lalayo. Magkakaroon sila ng sarili nilang buhay, magkakaroon sila ng kaibigan na hindi natin maiiwasan. Kaya tayo po, ang bawat isa, we have to be each other's braso. Palakasan tayo. Ayun lamang po. All glory to God. Sa na-review po ako dun sa court. Di ba, dati lagi-lagi. Sorry. Hallelujah. Salamat muna pala ako sa Lord. Kalimutan ko magpasalamat sa Lord. Lord, salamat kasi may bagong natutunan. May bagong pagbulay-bulayan at pamumuhay na naman namin ulit. Maraming salamat. Marami akong natutunan, lalo na yung ay sinabi ni Ate Gia dun sa 1 Corinthians 10. Kasi lagi kong inano na tama yun, doon talaga tumigil nung pagbasa ko. Tumigil din ako doon sa sinabi na pag itong mga pagkain na ito, no first idol, doon ako tumigil eh. Hindi na ako nagdiretso, tinigil ko na doon. Pero glory to God kasi nga, na sa amin, sa akin, hindi pala sabi baka sa akin namin. Kasi nga, lahat ng igagawin mo dito sa mundo, gagawin mo para sa glory ng Lord. Kahit sa pagkain man yan. Then doon po sa yung kahit kanino ba? Kahit lalasunin ka pa, yung inumin na kahit lalasunin ka pa. Basta yung hindi daw, wala kasing daw pa yata nung sa ano yun eh. Gaw. Ang parang may verse ako nabasa, hindi ko lang tandaan. Yung kahit parang lasunin pa siya. Basta kumbaga nilasyon siya, hindi niya alam, pero nilasyon siya, tapos pinainom siya. Walang nangyari kasi nga dahil inano niya kay Lord eh. Kumbaga ang lahat ng bagay acknowledge him. Hindi talaga lumalayo acknowledge him. Gawin mo to para sa glory ng Lord. Acknowledge him pa rin talaga. Doon pa rin yung sa Lord pa rin. Kaya lahat ng gagawin natin, tumaik ka natin. Sorry na doon. Lagi na padala na ganyan. Ano sa
strength sa Lord. Kumain naman. Kain naman. So, ang ano dyan yung pinaka-importante, yung intentions din natin. Amen. Hindi yung... Basta yung intentions natin ay yung ano ng Lord, yung katuwiran ng Lord. May tanong pa ako, kasi na ano din naman natin ito eh. Wala ka. Ano po ba yung pinagkaiba ng imitate sa idol? Marami hindi ako sa pronunciation eh. Isa na kayo ha. Imitate, saka... Imitate. Oh, imitate, saka idol. Sa idol. Spelling. Magandang question. Kasi, di ba, ang sabi ni, imitate me as I imitate Christ. Tapos, di ba, ang idols, hindi tayo pwedeng gano'n sa idols. Tinignan ko po ito sa may ano din eh. Titignan ko lang. May tinignan ako kanina. Pero andito siya ngayon. Huwag ko lang, tinitingnan ko ng pro din ko kung tama din. Ang pagkaunawa ko kasi, pag sinabing idols, mababasa mo siya. Kasi tinuha ko sa ang ano niya, parang nagsasakripisyo ka na sa idol kasi nakalagay dito parang sinasamba mo na kasi nagsasakripisyo ka na nga idols parang nakalagay pa nga dito ay yung ano niya etymology yung parang image and likeness parang ginagawa mo na siya parang ibis na yung father yung ano mo yung tao na yun po yung ano ko sa idols ko, yung pagka-idolize ko sa tao. Na parang obsessed, no? Parang ganun ba? Yun lang po yung pagka-ano ko sa idols Yung sa imitate naman, susundin mo siya na may pattern, parang yan ni Christ. Pwede siya, parang model. Kasi parang nasa idol yun. Parang may model yung siya kasi katuwiran. Ano pala yung John 14? John 14. Umpisa na siya 12. Ito din yung pinag-uusapan namin kahapon. Naglutugan talagang ano din pala, no? Bakit? Yan, basahin. Yan yung imitate. John 14:12. Hanggang ano po? 12 na. Basahin mo lang yung 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Okay. Gagawin niya ang mga gawaing aking ginagawa. Ay, amen. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. That's it. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Amen. Kaya naman kasi nga, yung si Jesus Christ. At yun yung ginawa ni Paul. Kaya niya sinabi, imitate me as I imitate Christ. Amen. Siguro hindi ko na, kasi, di ba? Kaya, lahat ng bagay na gagawin natin para sa ikaka-glorify ng Ama. Amen. Tapos, ang pinag-usapan na huwag titingin sa tao. Siguro, titingnan natin yung tao, huwag yung mali. Para saan lang to huwag tayo titingin sa mali. Titingin tayo yung sa positive na lang tayo titingin. Bukan tayo sa negative. Tayo naman siguro. Pwede rin. Itas po natin yung tinapay bilang handa sa pag-alala at sa pagsunod sa pagwiran natin. Tayo po yung pasalamat. Ama, salamat sa mensahe na binabago. Naway yung mensahe ito, Ama, ay hindi lang po makakain namin.
ma-absorb, tapos ma-apply sa pamumuhay natin sa araw-araw. Yung righteousness mo na aming susundin. Salamat Panginoon dahil lagi mo kami nire-remind. Dahil lagi rin kami kasing pamamaya. Kaya andyan ka sa pamagitan ng mga mensahero na ginagamit mo para maituwid ang mga maling pag-isip at ang mga maling gawa. Salamat dahil unti-unti kami nababago. Unti-unti nakikita sa bawat isa yung mga pagbabago. Salamat Panginoon sa pamamagitan ng tinapay na ito, Ama. Nakainin namin bilang tanda ng kaputihan mo sa amin, sa pagmamahal mo sa amin, Ama. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Ama, tasman natin ito. Salamat ulit dahil
nangyayari pa rin hanggang ngayon. Pagpuli pa rin na kami pinapalahanan na kung ano yung dapat namin gawin. Kaya sa lahat ng bagay, Ama, kayo po ang